Isang araw noong February 2026, sa maliit na barangay sa bayan ng Kalinog, Iloilo, isang pangkaraniwang umaga lamang ang nagsimula sa buhay ni Lolo Ando. Maaga siyang nagising, gaya ng kanyang nakagawian habang ang kanyang apo na si Easy ay himbing pa ring natutulog sa kanyang silid. Matapos magkape, ay pansamantala munang umalis ng bahay si Lolo Ando at naiwan namang mag-isa si Easy. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang matanda sa kanilang bahay. Ngunit bago pa siya makarating ay nasalubong niya ang kanyang pamangkin na si alias Boknoy, isang 27 years old na binata. Binati siya nito at niyaya naman niya itong pumasok sa bahay. Pagdating sa loob ay nagkwentuhan ang dalawa. Maraming kwento si Boknoy kay Lolo Ando. Ngunit habang nasa kalagitnaan sila ng kanilang pag-uusap, may isang bagay na napansin ang matanda. Tila wala ng ibang tao sa loob ng bahay dahil hindi pa niya nakikita ang kanyang apo na si Easy kahit tanghali na. Nagtaka siya sapagkat inaasahan niyang gising na ito sa mga oras na yon at nakatulong na sa mga gawain sa bahay. Tinawag niya ang kanyang apo ngunit walang sumagot. Dahil dito, pinutol niya muna ang kanilang kwentuhan at nagtungo sa silid nito. Nakita niyang nakahiga pa rin si Easy sa kanyang higaan habang nakatalukbong ng kumot. Kaya muli niyang tinawag ng ilang beses ang pangalan nito upang gisingin at nang mapansing hindi pa rin ito gumagalaw, marahan niyang tinapik ang ulo ni Easy pero hindi pa rin siya tumugon. Dito na nagpasya ang matanda na alisin ang nakatakip na kumot. Pagkabukas nito ay laking gulat niya sa kanyang nakita. Wala sa ayos ang hitsura ng kanyang apo at hindi na ito humihinga. Lalo pa siyang natakot at nataranta nang mapansin ang dugong nagmumula sa sugat sa pulso nito. Agad niyang niyugyog ang katawan ni Easy at paulit-ulit na tinawag ang pangalan nito. Garalgal na ang kanyang boses at halatang hindi mapakali. Nang mapagtanto niyang wala ng buhay ang kanyang apo, tuluyan siyang napasigaw ng malakas upang humingi ng tulong. Sa mga sandaling yon ay naalarma rin si Boknoy nang marinig ang malakas na sigaw ni Lolo Ando. Agad niyang tinanong kung ano ang nangyari kay Easy. Nang makita at makumpirma niyang may masamang nangyari sa dalaga, ay hindi rin niya napigilan ang kanyang emosyon at napasigaw na rin siya. Ngunit dahil hindi magkakadikit ang mga kabahayan sa paligid, iilan pa lamang ang nakarinig sa kanila. Dahil dito, agad siyang lumabas ng bahay upang humingi ng tulong. Nang makarating sa mga otoridad ang balita tungkol sa nangyari, mabilis din silang nagtungo sa lugar upang magsagawa ng investigasyon. Sa kanilang inisyal na pagsusuri ay wala silang agad na nakitang malinaw na senyales ng pananakit sa katawan ni Easy, maliban sa sugat sa kanyang braso. Kaya ang isa sa mga unang teoryang kanilang tiningnan ay ang posibilidad na nagpakamatay ang dalaga sa pamamagitan ng paglalaslas. Ngunit marami ang nagtaka at hindi makapaniwala, lalo na ang kanyang pamilya na magagawa yon ni Easy sa kanyang sarili. Kilala kasi siya bilang isang napakamasayahin at positibong tao na maraming pangarap sa buhay. Kaya wala silang makitang malinaw na dahilan upang gawin niya ang ganong bagay. Si Easy ay ipinanganak noong September 2007 at residente ng Barangay Owak sa bayan ng Kalinog, Iloilo. Inalala siya ng mga nakakakilala sa kanya bilang isa ding mabait, masunurin at responsableng anak, kaibigan at kaklase. Medyo boyish man siyang kumilos, ngunit kapansin-pansin pa rin ang kanyang kagandahan at tangkad na lalo pang bumagay sa kanya. Nag-iisang anak lamang si Easy, kaya ganun na lamang kalaki ang pagmamahal sa kanya ng kanyang mga magulang. Hanggat kaya nilang ibigay ang kanyang mga pangangailangan, ginagawa nila ito upang matiyak na maayos ang kanyang kinabukasan. Subalit dahil sa hirap ng buhay, kinailangan ng kanyang ina na magtrabaho sa Maynila upang matustusan ang kanilang pangangailangan, lalo na ang kanyang pag-aaral. Nanatili naman siya noon sa pangangalaga ng kanyang ama sa Capiz kung saan ito nagtatrabaho rin. Ngunit kalaunan ay nagdesisyon ang kanyang ina na mas mabuting tumira muna siya sa kanyang lolo sa bayan ng Kalinog, Iloilo. Sa simpleng bahay na to, silang dalawa lamang ni Lolo Ando ang magkasamang naninirahan. Hindi man magkakalapit ang mga kabahayan sa lugar, naroon pa rin sa paligid ang ilan nilang mga kamag-anak. Kahit malayo sa araw-araw na paggabay ng kanyang mga magulang, naging matatag si Easy at sinikap na pantayan ang lahat ng kanilang sakripisyo.
Batid niyang ang pagsisikap sa pag-aaral at pagiging mabuting tao ang ilan sa mga pinakamahalagang bagay na maaari niyang maisukli sa kanilang pagmamahal at paghihirap. Kaya naman pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral at naging aktibo sa eskwela lalo na sa sports ng volleyball. Bata pa lamang ay nakitaan na siya ng potensyal at matinding hilig sa paglalaro nito. Habang lumilipas ang mga taon, unti-unting nahubog ang kanyang talento at husay. Mula elementarya hanggang high school, nakilala ang kanyang pangalan sa volleyball sa kanilang lugar. Marami ang humanga sa kanya maging sa loob man o labas ng court at ang iba pa nga ay idol na ang tawag sa kanya. Umangat siya mula sa pagiging isang simpleng manlalaro, naging ball captain siya ng kanilang team at ilang beses silang nag-champion sa iba't ibang paligsahan. Maraming certificates at cash prize ang kanilang napanalunan. Sa bawat mataas na talon at sa bawat palo ni Izzy sa bola, kasabay din nitong unti-unting naaabot ang kanyang mga pangarap. Katunayan ay nasa 18 taon na sana siya ng kanyang buhay at halos 1 o 2 buwan na lang ay magtatapos na ng senior high school. Nakaplano na rin sana siyang mag-enroll sa kursong criminology sa isang pribadong paaralan sa susunod na school year. Isa kasi siya sa mga mabibigyan ng privilege bilang varsity player, kaya malaking tulong sana ito upang maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Bilang nag-iisang anak, siya rin ang inaasahan ng kanyang mga magulang na balang araw ay makakatulong upang maiangat sila mula sa kahirapan at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Kaya naman marami ang nanghinayang sa kanyang sinapit. Para sa mga nakakakilala sa kanya, napakarami pa sana niyang pangarap na maaabot at napakalayo pa sana ng kanyang mararating sa buhay. Subalit sa isang hindi inaasahang pagkakataon, tila bigla na lamang naglaho ang lahat ng mga pangarap na yon. Wala siyang kaalam-alam na sa paglipat niya sa simple, tahimik at tila ligtas na tahanan ng kanyang lolo, doon pa pala siya hahantong sa kapahamakan at sa isang malagim na wakas. Dahil habang may mga taong humahanga sa kanyang kagandahan at husay sa paglalaro ng volleyball, mayroon namang isang tao na nakadama ng higit pa sa simpleng paghanga. Isang mapanganib na pagnanasa na unti-unting nagiging obsesyon. Noong araw na yon ng February 4, 2026, nang naganap ang kahindik-hindik na sinapit ni Izzy sa loob mismo ng kanyang silid. Matapos makarating sa kanyang mga magulang, lalo na sa kanyang ina, ang napakasakit na balita, halos himatayin ito at hindi makapaniwala sa nangyari. Agad siyang nagmadaling umuwi mula Maynila patungong Iloilo. Lubos ang kanyang pagkabigla at pagdadalamhati. Sa isang iglap, nawala ang kaisa-isang anak na pinaglaanan niya ng walang sawang pagsisikap, pagmamahal at pag-aaruga. Para sa kanilang pamilya, malinaw na may masamang nangyari kay Izzy at hindi sila naniniwalang nagpakamatay ito. Nagtanong-tanong sila kasama ang mga pulis sa mga kaibigan, kaklase at iba pang nakakakilala sa dalaga, ngunit walang sino man ang nakapagsabi na mayroon itong mabigat na problemang pinagdaraanan. Wala rin umanong palatandaan na siya ay dumaranas ng depresyon o matinding kalungkutan sa mga nagdaang araw. Sa halip, iisa ang kanilang sinabi, mabait, masayahin at maayos makitungo sa kapwa si Izzy. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, wala rin siyang kilalang nakaaway o taong may matinding sama ng loob sa kanya. Kaya lalo lamang lumalim ang tanong ng kanyang pamilya at ng mga investigador. Dahil sa mga obserbasyong to ay hiniling ng mga magulang na isailalim sa autopsy examination ang katawan ni Izzy. Nang lumabas ang resulta, ay nakumpirma ang kanilang hinala, hindi nagpakamatay ang dalaga. Ayon sa autopsy report, sinadyang patayin si Izzy sa pamamagitan ng pagsakal. Mayroon ding natagpo ang pinsala sa likuran ng kanyang ulo na posibleng natamo niya bago o habang siya ay sinasakal. Ang sugat naman na nakita sa kanyang pulso ay pinaniniwala ang sadyang ginawa ng salarin upang ilihis ang direksyon ng investigasyon at magmukhang self-inflicted. Ngunit mas lalo pang ikinagulat at ikinagalit ng kanyang pamilya ang isa pang natuklasan. Positibong hinatay si Izzy bago siya pinatay, batay sa mga ebidensyang nakalap sa isinagawang pagsusuri. Dahil dito lalo pang nadagdagan ang sakit at pagdurusang dinanas ng kanyang mga mahal sa buhay. Naging palaisipan sa kanila kung sino ang maaaring gumawa ng ganung karumal-dumal na krimen sa isang dalagang wala namang kilalang kaaway. Kaya mas pinag-igting ng mga pulis ang kanilang follow-up investigation.
Nagsimula silang magsagawa ng mas malalim na pagtatanong sa mga residente ng lugar. Kabilang sa mga unang isinailalim sa investigasyon ang mga tao na malapit kay Easy at ang mga nakatira sa paligid ng kanilang bahay. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, unti-unti ring lumalabas ang mga usap-usapan at hinala ng ilang residente. May isang pangalan na paulit-ulit na nababanggit. Ito ay ang 27 years old na si alias Boknoy, ang pamangkin ni Lolo Ando. Nakatira siya sa isang bahay na may layong mahigit kalahating kilometro mula sa tahanan ni Easy at ng kanyang lolo. Hindi siya ibang tao kay Easy dahil itinuturing niya itong tiyuhin sapagkat magpinsan si Boknoy at ang ina ng dalaga. Dahil dito, agad siyang hinanap ng mga pulis upang makuhanan ng pahayag. Nang kanilang matunton ay kapansin-pansin ang takot at pagkabalisa sa kanyang kilos at itsura. Para sa mga investigador, tila may bagay siyang itinatago o hindi sinasabi. Hindi niya maitago ang mga reaksyong yon, kaya bilang bahagi ng investigasyon ay kumuha ang mga pulis ng DNA sample mula sa kanya. Ngunit bago pa man lumipas ang 24 na oras at bago pa lumabas ang resulta ng pagsusuri, ay tuluyan ng nanaig ang kanyang takot. Doon na siya bumigay. Inilabas niya ang kinikimkim na lihim na nagpagimbal sa buong bayan. Inamin niyang siya ang gumahasa at pumatay sa sarili niyang pamangkin na si Easy. Ayon sa kanyang salaysay, matagal na daw niyang gusto ang dalaga, ngunit dahil pamangkin niya ito kaya hindi niya magawang ligawan. Subalit sa halip na manaig ang respeto, konsensya at tamang pag-iisip, nagpatalo siya sa kanyang maling pagnanasa o obsesyon. Ayon pa sa kanyang pag-amin, noong gabi bago maganap ang krimen ay nakipag-inuman siya at nalasing. Pagkatapos ay nakatulog siya sa kanilang bahay. Kinabukasan habang may hangover pa daw siya, nakita niyang paalis si Lolo Ando mula sa kanilang tahanan. Doon na nagsimulang pumasok sa kanyang isip ang masamang balak. Alam niyang mag-isang naiwan si Easy sa bahay. Nang makasiguro siyang nakalayo na ang matanda at wala nang ibang tao na makakakita sa kanya, dahan-dahan siyang nagtungo sa bahay at tuluyang pumasok hanggang makarating sa silid ng dalaga. Pagdating niya roon, ay nadatnan niyang natutulog pa si Easy sa kanyang higaan. Doon niya sinamantala ang pagkakataon. Sinakal niya ito at iniuntog ang ulo sa sementong sahig, bagay na tumutugma sa mga pinsalang nakita sa isinagawang autopsy examination. Habang nagpupumigla si Easy, unti-unti na itong nanghina hanggang mawalan ng malay. Pagkatapos nito, itinali niya gamit ang kumot ang dalawang braso ng dalaga upang hindi na ito makapanlaban. At nang tuluyan na itong mawalan ng kakayahang depensahan ng sarili, isinakatuparan ni Boknoy ang matagal na niyang binabalak. Matapos ang krimen, sinubukan pa niyang pagtakpan ang kanyang ginawa. Ibinalik niya ang mga inalis na suot ng biktima at inayos si Easy. Sumunod ay kumuha siya ng kutsilyo mula sa kusina. Nilaslas niya ang pulso ni Easy upang palabasing nagpakamatay ito at pagkatapos ay muli niya itong tinakpan ng kumot. Ngunit ang mas ikinagulat ng marami ay ang kanyang sumunod na ginawa. Sa halip na agad na tumakas o magtago, sinadya pa niyang hintayin si Lolo Ando na makauwi. Nagkunwari siyang nagkataon lamang na nasalubong niya ito sa daan at sinamahan pa sa pag-uwi. Pagpasok nila sa bahay, nakipagkwentuhan pa siya sa matanda at kumilos na para bang wala siyang ginawang karumaldumal na krimen, ilang oras lamang ang nakalilipas. Samantala, nang lumabas ang resulta ng DNA examination, ay napatunayang tumugma sa DNA profile ni Boknoy ang mga similyang nakuha mula sa katawan ni Easy. Lalo nitong pinagtibay ang kanyang pag-amin at tuluyang nagpatunay sa kanyang ginawang krimen. Bagamat bago pa man lumabas ang mga resulta, ay mayroon ng kutob si Lolo Ando na maaaring may kinalaman ang kanyang pamangkin sa nangyari. Ayon sa kanya, kakaiba daw ang ikinikilos ni Boknoy noong araw na yon nang sumama ito sa kanya pauwi ng bahay. Napansin niyang naging masyado itong madaldal at halos walang tigil sa pagkukwento ng kung ano-ano. Bukod dito, ay paulit-ulit din daw itong sumusulyap sa pintuan ng silid ni Easy. Mas lalong ikinagulat ng marami na nagawa pa ni Boknoy na magkunwaring nag-aalala, humingi ng tulong at humagulgol pa sa harap ng bangkay ng sarili niyang biktima. Dahil dito, lalong naging mabigat ang sakit na dinanas ng mga magulang ni Easy. Hindi nila matanggap na ang taong gumawa ng ganong karumaldumal na krimen sa kanyang anak ay sarili pa nilang kamag-anak.
Isang taong itinuring nilang kapamilya, kakampi at pinagkakatiwalaan ang siya palang sisira sa lahat ng kanilang mga pangarap para kay Easy. Sa kasalukuyan, nananatiling nakakulong si Boknoy matapos siyang masampahan ng kasong rape with homicide. Samantala, ang pangalawang kwentong ating tatalakayin ay naganap din lamang nitong mga nakaraang buwan sa bayan ng Panglao, Bohol. Ang biktima ay nakilalang si Jeros Lood, isa ring 18 years old na dalaga na ipinanganak noong January 22, 2008. Siya ang panganay sa apat na magkakapatid na nakatira sa bayan ng Plaridel, Misamis Occidental. Katulad ni Easy, si Jeros ay isa ring anak na puno ng pangarap at pag-asa para sa kanyang kinabukasan. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya na kulang man sa yaman ay puno naman ng pangarap. Dahil sa hirap ng buhay, ay nagsikap siyang mabuti sa pag-aaral, sa pag-asang balang araw ay makatutulong siya sa kanyang pamilya at makaaahon sila sa kanilang kalagayan. Mula pa noong bata siya, kapansin-pansin na ang kanyang likas na kagandahan at maayos na tindig. Dahil dito, marami ang humahanga at nagkakagusto sa kanya. Ngunit higit sa kanyang panlabas na anyo, mas nakilala si Jeros bilang isang masipag, mabait, at determinadong dalagang may malinaw na mga ambisyon sa buhay. Ngayong bakasyon, dapat sana ay nagpapahinga lamang ang isang kagaya niya. Ngunit, dahil nais niyang makatulong sa kanyang mga magulang, nagpaalam siya sa mga ito kung maaari muna siyang magtrabaho upang kahit paano ay magkaroon ng sariling kita. Nagkataon namang umuwi sa kanilang probinsya ang kanyang tiyuhin na si Elmo Lood na nagtatrabaho sa Bohol bilang cook sa isang barbecue grill and restaurant. Hinikayat niya si Jeros na doon na lamang magtrabaho bilang service crew dahil naghahanap daw ng tauhan ng kanyang amo at maayos naman ang pasahod. Nagpaalam si Jeros sa kanyang mga magulang kung maaari siyang payagang sumama. Dahil kamag-anak naman nila si Elmo at pinagkakatiwalaan nila ito, pumayag ang mga magulang ng dalaga na magtrabaho siya sa Bohol kahit malayo ito sa kanilang probinsya. Ngunit lingid sa kaalaman ni Jeros at ng kanyang pamilya, ang pagpayag at pagtitiwalang yon ang magiging isa sa pinakamalaking pagkakamali na kanilang pagsisisihan. Makalipas ang ilang araw, bumalik na si Elmo sa Bohol upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Sa pagkakataong yon, ay kasama na niya ang kanyang pamangkin. Tumira sila sa inuupahang bahay ni Elmo sa Barangay Libaong sa bayan ng Panglao. Bagamat iisang bahay ang kanilang tinitirhan, magkahiwalay naman sila ng silid. Doon nagsimulang magtrabaho si Jeros bilang service crew sa nasabing barbecue restaurant. Naging maayos ang kanyang mga unang araw sa trabaho. Lumipas ang mga linggo hanggang sa halos isang buwan na siyang naninirahan at nagtatrabaho sa lugar. Sa katunayan, noong 3:00 ng hapon ng May 5, nagpadala pa siya ng mensahe sa kanyang mga magulang at excited na ibinalitang kukunin na niya ang kanyang sahod. Para sa kanya, isa lamang itong ordinaryong araw. Isang araw na inaasahan niyang magiging simula ng bunga ng kanyang pagsisikap at sakripisyo. Ngunit hindi niya alam na yun na rin pala ang isa sa mga huling pagkakataong makakausap niya ang kanyang pamilya. Sa mga sumunod na oras hanggang kinabukasan, hindi na siya makontak. Wala na siyang naipadalang mensahe at hindi na rin sumasagot sa mga tawag ng kanyang pamilya. Agad na tinanong ng kanyang mga magulang si Elmo kung nasaan ang kanilang anak. Ayon sa kanya, nagpaalam daw si Jeros nung gabing yon na may pupuntahan muna at hindi pa lamang nakakabalik. Ngunit sa halip na mapanatag, lalo lamang nabahala ang kanyang pamilya. Unti-unting kinabahan ang mga magulang ni Jeros. Habang lumilipas ang mga oras na walang balita mula sa kanilang anak, lalo silang pinanghihinaan ng loob. Dahil dito ay nag-post sila sa social media ng mga larawan ni Jeros at nakiusap sa publiko na tulungan silang mahanap siya. Sa kabila ng kanilang panawagan, wala silang natanggap na anumang positibong impormasyon tungkol sa kanyang kinaroroonan. Dito na nagpasya ang kanyang ama at tiyahin na bumiyahe mula Misamis Occidental patungong Panglao, Bohol upang personal nang humingi ng tulong sa mga otoridad. Pagdating nila ay agad silang nag-file ng formal missing person report. Mabilis namang kumilos ang mga pulis at sinimulan ang paghahanap sa dalaga. Isa sa mga unang hakbang na kanilang ginawa ay ang pagre-review sa mga CCTV footages sa mga lugar na madalas daanan ni Jeros mula sa kanyang tinutuluyan hanggang sa kanyang pinagtatrabahuhan.
Hindi naman sila nabigo. Sa CCTV ng isang fast food restaurant ay nakita noong gabi ng May 5 ay magkasamang naglalakad sina Elmo at Jeros. Ito ang unang red flag sa naunang pahayag ni Elmo taliwas sa sinabi niyang umalis daw ang kanyang pamangkin ng mag-isa matapos magpaalam sa kanya. Habang sinusundan pa ng mga investigador ang galaw ng dalawa, nakakuha sila ng isa pang mahalagang footage mula sa isang establishmento malapit sa dalampasigan. Doon ay muli nilang nakita ang dalawa na magkasamang naglalakad patungo sa tabing dagat, bandang 3:00 ng madaling araw. Ito na ang huling pagkakataong nakitang buhay si Jeros. Makalipas ang halos 1 oras, muling nahagip ng parehong CCTV camera si Elmo, ngunit mag-isa na lamang siyang naglalakad pabalik mula sa direksyong pinanggalingan nila kanina. Dahil dito, lalo pang lumakas ang hinala ng mga pulis na may nalalaman siya tungkol sa pagkawala ng kanyang pamangkin. Gayunpaman dahil hindi pa natatagpuan si Jeros sa mga sandaling yon, itinuring muna si Elmo bilang person of interest habang nagpapatuloy ang malawakang paghahanap sa dalaga. Nanatiling walang ibang matibay na lead ang mga pulis sa loob ng halos 2 araw. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, lalong bumibigat ang pinagdaraanan ng pamilya ni Jeros. Para sa kanyang mga mahal sa buhay, tila nangangapa sila sa dilim. Sa bawat oras na lumilipas ng walang balita, lalo lamang tumitindi ang pag-aalala at pangamba. Patuloy silang umaasa at nagdarasal na sana ay ligtas pa rin ang dalaga kahit unti-unti nang lumiliit ang posibilidad na yon. Pagsapit ng bandang 6:00 ng gabi noong May 8, 2026, tuluyan nang nagtapos ang paghahanap. Isang residente ang napunta sa isang tapunan ng basura malapit sa tabing dagat sa Sitio Talisayan, Barangay Dolho, Panglao, Bohol. Ngunit sa halip na karaniwang basura lamang ang kanyang matagpuan, isang nakapanlulumong eksena ang bumungad sa kanya. May natagpuan siyang bangkay ng isang babae na nasa estado na ng pagkabulok at naglalabas na ng mabahong amoy. Nakadamit ito ng itim na pang-itaas at itim na shorts, nakapansin-pansing na punit na ang bahagi nito. Nang maiparating sa mga pulis ang natuklasan, agad silang nagtungo sa lugar upang magsagawa ng investigasyon. Sa una, halos hindi na makilala ang biktima dahil sa advanced state of decomposition ng katawan nito. Gayunpaman, hindi nagtagal ay kinumpirma ng kanyang mga kamag-anak ang kinatatakutang katotohanan. Ang bangkay ay kay Jeros. Labis ang dalamhating dulot nito sa kanyang pamilya na ilang araw nang umaasang buhay pa siyang matagpuan. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasang may malalim na saksak sa bahagi ng kanyang dibdib. Mayroon ding mga nakitang bakas ng galos sa ibang bahagi ng kanyang katawan, mga palatanda ang posibleng nanlaban siya bago binawian ng buhay. Napansin din ng mga investigador na nawawala ang suot na panloob, isang indikasyon na maaaring nakaranas siya ng sexual na pang-aabuso bago o kasabay ng krimen. Sa puntong yon, ang missing person investigation ay naging murder investigation na maaring may mas mabigat pang ginawa. Habang nagpapatuloy ang investigasyon at patuloy na nagdadalamhati ang pamilya ni Jeros, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Sa pamamagitan ng mga text messages, umamin at humingi ng tawad sa mga magulang at kamag-anak ni Jeros ang 37 years old na si Elmo Lood. Kinabukasan, sa harap ng mga pulis, formal na naidokumento ang kanyang pag-amin. Sa kanyang salaysay, ibinahagi niya ang bersyon ng mga pangyayaring naganap noong gabing yon. Ayon sa kanya, nagkaroon daw sila ng inuman ng kanyang pamangkin na kalaunan ay nauwi sa pagtatalo. Sa gitna ng kanilang alitan, nasaksak niya raw ang kanyang pamangkin. Gayunpaman, mariin niyang itinanggi na hinalay niya pa. Subalit para sa mga investigador, hindi consistent ang kanyang pahayag sa mga ebidensyang kanilang nakalap, lalo na sa mga CCTV footage. Batay sa mga kuhang video, lumalabas na matapos ang mga oras na sinasabi niyang sila ay magkasama sa bahay, nakita pa silang magkasamang naglalakad sa labas nung gabi, ilang oras bago mawala ang dalaga. Ayon sa kanilang teorya, maaaring niyaya ni Elmo ang pamangkin o nilinlang papunta sa may tabing dagat noong gabing yon. At nang makarating sila sa medyo liblib na bahagi, ay doon na naganap ang krimen. Lalo pang pinagtibay ng ilang ebidensya ang teoryang ito. May mga bakas din kasi ng dugo na natagpuan malapit sa lugar kung saan kalaunan ay natagpuan ang bangkay. Posible ayon sa mga investigador na doon pa lamang ay nasaksak na siya bago kinaladkad sa may tambakan ng basura.
Pero anuman ang eksaktong nangyari noong gabing yon, iisa lamang ang malinaw sa kanyang pamilya. Ang taong pinagkatiwalaan nilang magbantay at mag-alaga sa kanya habang malayo siya sa kanilang tahanan, ang siya ring itinuturong responsable sa kanyang sinapit. Si Elmo ang mismong nagdala sa kanya na magtrabaho sa Panglao. Siya rin ang nangakong aalalay at magpoprotekta habang nasa malayo siyang lugar. Ngunit sa halip na matupad ang mga pangakong yon, ay nauwi sa trahedya ang lahat. Umalis si J. Rose sa kanilang bayan na puno ng sigla, pag-asa at mga pangarap para sa kanyang kinabukasan. Nais lamang niyang makatulong sa kanyang pamilya at makaranas ng sariling kita sa pamamagitan ng marangal na pagtatrabaho, pero umuwi na nasa loob na lamang ng malaking kahon. Mas lalong nadagdagan ang hinagpis ng kanyang mga mahal sa buhay nang mapansing wala na rin ang perang pinaghirapan niyang kitain. Ayon sa paniniwala ng pamilya, ay nakuha rin ito ni Elmo na ipinambayad sa kanyang utang at bisyo. Matapos ang naging pag-amin nito, isinampalaban sa kanya ang kasong pagpatay habang hinihintay pa ang resulta ng DNA examination upang matukoy kung may naganap ngang sexual na pang-aabuso kay Jerose. Subalit makalipas lamang ang ilang araw, isang balitang ikinagalit at ikinadismaya pa ng pamilya ng biktima ang lumabas. Sa kabila ng kanyang pag-amin, pansamantala munang nakalabas ng kulungan si Elmo. Marami ang hindi nakaunawa sa naging pangyayaring ito, lalo na ang mga mahal sa buhay ng dalaga at maging ang mga netizens na sumusubaybay sa kaso. Ayon sa mga ulat, lumampas na sa tinatawag na reglementary period na itinakda ng batas ang panahon ng kanyang pagkakakulong nang wala pang formal na kasong naisasampa sa tamang proseso. Dahil 2 araw na kasi ang nakalipas mula nang matagpuan ng bangkay ni Jerose bago tuluyang umamin si Elmo. Hindi na siya naisailalim sa inquest proceedings at kinailangan ng idaan ang kaso sa regular filing process. Kaya kinailangan pang hintayin ang paglalabas ng korte ng warrant of arrest bago siya muling maaresto. Bagamat mahirap tanggapin para sa pamilya ng biktima, bahagi ito ng prosesong legal na kailangang sundin upang matiyak na magiging maayos at naaayon sa batas ang pag-usad ng kaso. Sa kasalukuyan, wala pang malinaw na impormasyong inilalabas sa publiko kung na-issue na ba ang warrant of arrest laban kay Elmo Load, kung siya ba ay muling naaresto o kung nananatili pa rin siyang malaya habang nagpapatuloy ang mga legal na proseso. Pero sa isang post ng ina ni Jerose nitong nakaraang mga araw, nung nag-40 days ang pagkamatay ng anak ay sinabi nitong wala pa rin daw hustisya. Sa huli, parehong nag-iwan ng malalim na sugat sa kanilang mga pamilya ang mga sinapit ni Izzy at Jerose. Masakit isipin na sa 2 kasong ito, ang mga taong itinuturong responsable ay hindi mga estranghero, kundi mga kamag-anak na pinagkatiwalaan at itinuring na bahagi ng kanilang tahanan. Patunay na sa panahon na to, mahirap magtiwala agad sa sinuman, maging kamag-anak o kapamilya mo pa. Naway magsilbing matinding babala ito at aral kung kailan at kanino lang tayo dapat magtiwala.